Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amir from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Check na lang po sa baba ng video. This is a general reading, Kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong mga isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo sarili mo. Kung hindi ko nakuha ngayon, baka next time makuha ko. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong destiny. Okay? Get back to the basics. Okay, iba sa inyo, hindi yung pagbabalik mula sa simula. Pwede sa trabaho, pwede, kung sa trabaho, halimbawa, magbabago kayo ng trabaho, o kaya naman, nagpahinga kayo, tapos magtatrabaho uli kayo, o kaya naman, kumbaga, magbabakasyon kayo, mga ganong sitwasyon, no? O kaya may mga situation na magsisimulang muli, o sisimulan, o back to the basic. Pwedeng exercise, pwedeng, kung ano mang sitwasyon niya, no, may mga pagbabalik sa umpisa. You will be playing a different role. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, may mga tatahakin ka na mga bagong role in life. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Kung sino man ito, pwedeng distraction siya, no? Kasi nandito si Parrot. Someone will gossip about your secret. Kaya huwag kayo masyadong magkukwento ng kung ano-ano sa isang tao. Sarili nyo na lang, mas good yun. Or kaya naman, may mga taong maggagawa ng chismis o may mga chismis ka na masasagap. No? Kung sa man niyang aspeto ng buhay mo. Family matters. May mga pinagdadaanan related to a family. Nakita to. A change for better. When it comes sa change for the better, siguro andito yung sitwasyon o sa transformation yan no? Okay, when it comes to back to the basic, ito na yung time na magkakaroon ng mga pagbabago in life kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Siyempre, butterfly yan, transformation din. Or may mga kinakailangan na ito na rin yun, siguro, halimbawa, come to different role, pwede siya sa, sa relationship, pwede sa trabaho, or pwede sa sarili mo. Kumbaga, may mga points sa buhay mo na pwede mong i-let go. Halimbawa, hindi na ako pagiging magastos, magtitimpi na ako, o kaya is masahabaan ko yung PC ko, yung mga ganun. Ano naman sitwasyon niya na magkakaroon ka ng transformation, or pwede sa trabaho, di ba? Ma-level up ka, o sa any situation na may mga transformation or kailangan i-change, no? Sa iba sa inyo, kailangan umpisahang muli or mag-umpisa from the basic, mga ganyan. Baka may mga nagkabalikan or kung ano mga aspeto ng buhay mo yan, pero meron dito, distraction, sa iba sa inyo. Pwede rin sa family, kumbaga, siguro may mga bagay na kailangan mag-change, may mga, halimbawa, decision making mo, di ba? So, sa family, decision making, kailangan may i-change na ganito, ganyan-ganyan. Or kaya kailangan magsimula from the basic para magkaroon ng transformation, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin dito. Ano kaya tong isa? Kumbaga, dito rin si climbing towards success. Kumbaga, ito mga sitwasyon na to is huwag kang hihinto, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang kasi magsasucceed ka. Ito mga to, ano yan, blockage and problem yan no? No? May taong sneaky Kumbaga may tao nagmamacheck sa'yo. Celebration, fun, and enjoyment. Okay, magkakaroon ng mga kasiyahan, no? Yan, celebration, fun, enjoyment, getting together, may mga achieving situation, pwede rin sa kasiyahan dito si basic, tsaka si butterfly, pwede rin siya sa mga coming home, getting together, family unity rin yung pwede yun, no? O kaya yung mga, kasi nandito rin si family, ganyan, may mga pagkikita-kita, may mga ganong sitwasyon.
sa iba sa inyo. Kung ano mang celebration, pwede siyang mga collaboration, pwede siyang creativity, pwede mga happy gathering situation, pwede rin na when it comes sa may mga pagbibigyan ka ng pagmamahal at suporta or someone's giving you, mga ganun. Tingnan natin ang energy mo. Kumbaga, wag ka rin magpapa-blockage, tuloy-tuloy lang ang laban. Sabi, tuloy-tuloy lang ang laban. Energy ni Pisces. Kumbaga, andito sa climbing towards success, nandito kasi sitwasyon mo na maari ikaw, may tatahakin ka na isang sitwasyon na bago sa iba sa inyo. Pwedeng sa project mo, creativity, any situation na it will success. Kumbaga, patungo ka ngayon sa iyong success in life. Sa iba sa inyo. Uy, oo nga. Kasi iba dito, meron kayong didesisyonan, may mga bagong opportunity, may mga bagong pagtahak ng destination, ng direction, ganyan. May mga, pag-uumpisa na, kasi dito si climbing, may mga pag-uumpisa, o saka si kill, may mga pag-uumpisa na mga, cycle in life, no? Sa iba sa inyo. Okay, sa energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, sa iba, may mga iisipin kayo. May mga isipin kayo mga bagay-bagay na related to a family, relationship, ganyan. May mga sitwasyon na iisipin nyo na hanggang ngayon, hindi nyo pa nakakamit, mga ganun sitwasyon, na hanggang ngayon, sa iba sa inyo, siguro may mga isipin ka ng mga bagay-bagay na hindi mo ano ba to? Malet go sa buhay mo, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May mga ganun na energy. May mga sadness, may mga thinking of a negativity situation in the past. Pwede sa iba naman dito is may mga hindi mailet go na bagay o may mga bagay na hindi madesisyonan. May mga bagay na kuhanin mo lang sa'yo dun may mga bagay na na denying situation, ganyan. O may mga situation na hindi ka nagiging totoo rin. Kumbaga, denying also hindi pagiging totoo sa sarili. Halimbawa, ano ba yung ate? Masaya ka pero deep inside, meron kang itinatagong lungkot sa nararamdaman mo. Mga ganong sitwasyon. Kasi sa nakita ko dito, may mga dissatisfaction, sadness, unfulfillment, may mga situation na hindi nakamit, mga ganyan, mga failure situation, stress situation, yun na nakikita ko dito, no? Sa iba sa inyo. Sa iba dito, yun, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Thinking of a family member, family situation, relation situation, ganyan. May mga sitwasyon na hindi kayo nag-uusap o ayaw kang kausapin, ayaw mong kausapin, vice versa. May mga ganong sitwasyon ako nakita. Tingnan natin ang parating kay Pisces. Ano pong parating kay Pisces? May mga new project kayo. May mga susubukan daw kayo. Sa iba sa inyo. Mga susubukan na bago. O may mga magte-take a risk ka sa iba. Sabi ko, ano yun? Bakit ganun? Parating sa'yo, nandito ka sa sitwasyon mo na mas magpo-focus ka this time sa sarili mo, sa iba sa inyo Yung ibang sa iba sa inyo, mas more ka magpo-focus to yourself, magkakaroon ka ng self-love, ganyan, and then also, isi-separate mo yung sarili mo in a situation na is not working to you anymore, yung mga situation na hindi naging maganda o sa tingin mo is hindi magiging maganda, mga ganung sitwasyon. Magpo-focus ka daw sa sarili mo dito, no?
And then also, sa iba sa inyo parang may aaralin kayo, o may pag-aaralan ka, o may mga i-research ka, sisiyasatin ka, ganun na nakikita ko sa inyo. May mga biglaang magaganap o mangyayari, no? Diyan nakikita ko dito. Yun. Sa iba naman sa inyo, parating may tao na hindi kayo magkakaintindihan dito. May conflict, malaki o maliit man yan, maaari magkakaroon ng pag-uusap, o malaki o maliit yun ha. May mga situation na hindi magkakasundo sa iba, may pangapuot or galit na mararamdaman, o pwede rin pagkainis lang, may mga sitwasyon na kawalan ng pagkakaisa, ganyan. May tao, sa iba, may mga tao na, or may tao, na hindi kayo magsi-same page, ganyan, o hindi compatible, gano'n. Sa iba, ano to, separation. Yun na nakikita ko sa iba dito Sa iba, ano to, unexpected. Marami klase ang unexpected. Unexpected of loss of something. Pwedeng loss of money, loss of job, loss of hope, loss of feelings, pwedeng loss of pet, basta something loss. Yan, may mga unexpected situation na medyo emotional. Pwede rin sa iba sa inyo is pain, ganyan, may mga emotional pain, may lungkot, heartache, depression, loneliness, sorrow, kung ano man yan. O basta hindi masaya siya sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, hindi ko alam kung sino siya, no? Pero nandito rin kasi si Seven of Swords, no? Ang nakikita ko dito, may tao. Mag-ingat ka sa pera mo rin, ha? Kasi siguro sa pera mo, medyo palabas yung pera mo. You're not stable. Pwedeng sa iba is, hindi ka stable sa job mo, o sa work mo, o sa career na tinatahak mo. Pwedeng iba sa business, or sa pera, ganyan. No? Maari nagkakaroon ng problema, ganyan. Or may hindi magandang nangyayari, nai-imbalance, kumbaga, hindi balance yung nakikita ko dito, no? Dito, may tao na magiging demanding sa'yo, or may tao na magiging, maaaring ikaw to or someone vice versa tayo, no pointed name kasi ako. Yung magiging very siya, ano ba tawag to? Possessive. I-research nyo yung possessive. Yan, magiging possessive siya. Yun nakikita ko to. Pwedeng lovers mo, pwedeng magulang mo, or kasamahan mo sa trabaho, pwedeng ikaw rin ito, or basta malapit siya sa'yo, pwedeng anak mo, ganyan, connected siya sa'yo. Ang nakikita ko dito. Yun. May nagsisinungaling din, ano? Yun nga parating sa'yo. Makakaramdam ka ng medyo painful situation. May tao dito na bakit kaya may taong danger? Ano ba to? May taong delikado dito. May taong delikado Magkakaroon ka daw ng may magkakaroon ng pag-isolate, or pwede rin na ikaw ihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao, or o may tao na ihihiwalay niya yung sarili niya sa iyo, o lalayo siya sa iyo, or ikaw to iiwas ka sa kanya, lalayo ka sa kanya. Anong dapat iwasan ni Pisces? May disloyal person, doon sa chaos din taong makasarili, ganyan, sakim. May taong obsessed in a material, ganyan, obsessed sa status, obsessed sa, ate maganda ba yung pagiging obsessed? Hindi siya maganda, kasi more on sakim itong pagiging obsession, or pagiging obsessed itong tao na to. Parang siya, basta more on self yung tao na to, no? Ganun. Very, siya talaga. Greedy. Yun na nakikita ko. Pwede naman sa iba sa inyo, nalilito ka.
Ganyan. Dapat iwasan niya ni Pisces. Okay, tama naman. Sa iba, maaari maiirita ka lang, ganyan. Ay, sinabi ko na yun, di ba? Ulit-ulit eh. Dapat iwasan. Dapat mong iwasan yung hindi ka magtiwala sa intuition mo. Yung mag-doubt ka sa sarili mo, iwasan mo yun. Yung matakot ka sa sa pag-uumpisa muli. Kasi andito to, di ba? Yung mailet mo yung mga bagay na hindi mo na kailangan, o kaya yung baguhin mo yung mga decision making mo, o kaya is tumahak ng ibang landas, yun. Or pwede rin na yung maging unproductive ka, iwasan mo yun. You need to take it action din, kasi if you want the positivity sa buhay mo, kailangan mo mag-action. Diba? Kailangan mo mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung burden, struggle, problem, o yung hindi ma-let go yung mga bagay na yun. Kumbaga, wag mo nang dalhin sa paninimula mo yung mga sitwasyon na ganun. Kung gusto mo magsimulang muli sa love life man niya, kung saan aspeto ng buhay mo, kasi nandito rin kasi si Butterfly, saka si Kill, di ba? Di ba? And then also, kumbaga sinasabi rin dito, enjoy your life, be adventurous, yan ang sinasabi rin dito. Kailangan mo kasi dito is positive motion, or magkaroon ka ng clear path. Iwasan mo yung mga yung mga bagay na hanggang ngayon buhat-buhat mo pa rin yung mga pasanin na yun. Problema, kung ano man yan, yung nabibigatan ka, kung napapagod ka, magpahinga ka, kung may mga problema inaakla mo, hindi mo naman kailangan iaklangin, kung nagkakaroon ka pa rin ng burden, let it go, mga ganun sitwasyon. No? Iwasan mo yung yung mga negativity. Ganyan. Yung is not to awake in a situation. Yan. Kailangan kasi ma-awakening ka. Kailangan sa'yo is, syempre, be creative, start a new beginning, it's time to change, syempre. It's time na kailangan mo rin na, ano ba tawag dito? Kung gusto mong i-level up yung sarili mo, try mo i-level up. Kung gusto mo lang naman, di ba? Sa paraan na alam mo na gusto mo, ha? Huwag yung sabi kasi nito, ganun-ganun. Hindi, sa sarili mo, magtiwala ka nga sa intuition mo dito, di ba? Yun, yung ma-disconnect ka sa mga gusto mong gawin na umpisahan, o mag-doubt ka sa sarili mo, ganyan. Ma-disconnect ka sa mga actions mo, ganyan. Yung magkaroon ka ng limitations in life, yun. Iwasan mo. Kailangan mo mag-try and try. Be creative, be adventurous, ganyan. Action. Iwasan mo yung magkaroon ng mga pagpapaliban, ganyan. Next time na lang, next month na lang, sa isang linggo na lang, bukas na lang. Kung pwede namang gawin ngayon, di ba? Bakit hindi pa ngayon? Alam mo, maglilinis ka na lang ng kwarto eh. Pwede naman ngayon, di ba? O, di ba? Kung baga, wala ka naman ginagawa. O, halimbawa, di ba? Yung mga ganun situation. O kaya yung mga tao na hindi mo maasahan, yung mga tao na hindi mapagkakatiwalaan. Tsaka yung syempre sa sarili mo, yung mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, ganyan. Mawalan ka ng belief sa sarili mo. Kamusta yung love ni Pisces? Love sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kung sino man siya. Ay, ano yun? Dalawa yung Wheel of Fortune mo. Diba, dalawa. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, ay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, baka maaari magkakaroon ka ng pag-uusap nito. Kakausapin ka niya.
Magkakaroon ka na maaari iti-text ka niya. Kasi nandun siya sa thinking, no? Na gusto ka niyang kausapin, ganyan. May pag-uusap eh. Ako nakikita dito. Baka ikaw ang mag-text or vice versa tayo. Yun. Gusto ka daw niyang kausapin. Sa ngayon, ang nakikita ko dito, nalulungkot siya. Nagkakaroon siya ng sadness. Nagkaroon sa kanya ng awakening eh. Ang nakikita ko sa kanya, hindi niya alam paano siguro siya mag-explain, ganyan. Or paano kanya kakausapin, tatawagan ka ba niya, ite-text ka ba niya. May konting afraid or may konting kaba. Ako nakikita dito na kasi iniisip niya na baka lumayo ka, iwasan mo siya, or vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa kanya. No? Nagkakaroon siya ng pagdadalawang isip. Kumbaga, gusto niyang magkaroon ng healing dito sa relasyon na ito. Nagiging mabagal yung takbo niya, no? Baka sa iba, iba dito matagal na kayo nito. Pwedeng kasamahan mo to sa trabaho or kung nagkahiwalay kayo or talagang kilala mo na talaga siya. Sa iba sa inyo. So, nakita ko dito. Sa iba naman, ang nakikita ko dito, kung single ka, you need mo daw maging patient kasi may parating. Maaring hindi man siya this month or next month mangyari, by na next year may makikilala kang bago. May parating. Ate, ano niya? Itong tao na to, mabait naman siya, matulungin. Actually, naghihintay rin siya, no? Sa nakikita ko dito. Maaring fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Itong tao na to, na makikilala mo. Masiyahin. Masiyahin siya. Mahusay makitungo or ano tawag ito? Sincere. Open naman siya sa nakikita ko dito. No? Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito. Kung kayo is in relationship, ang hindi ko lang maintindihan. Oo, siguro isa sa inyo, medyo malayo kasi yung gap nyo no, when it comes on age, no? Isa sa inyo na mas bata talaga. Iba sa inyo is in a middle, no? Ikaw or siya yun, vice versa. Pero medyo may gap yung edad ninyong dalawa sa nakikita ko dito. Hindi man ganoon kalaki, pero may gap siya, no? And then, ang nakikita ko dito, okay naman kasi handito naman yung tao na to na siguro may mga time lang talaga na ikaw or siya medyo may pagka-cold time, ganyan. Pero ang nakikita ko naman sa'yo, medyo may pagka-peaceful naman yung pagka nakakausap mo siya, okay naman, you feel peaceful, gano'n, sa iba sa inyo. Yun na nakita ko. Pwede rin sa iba dito is a new person sa iba. Pwede rin naman na matagal na rin kayo nitong iba. Kung talaga matagal na kayo, asawa mo siya, ano, yun ang nakikita ko. Kumbaga, ang cycle ng buhay nyo same pattern. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Kamusta yung money niya, universe? Okay, when it comes sa money mo, siguro yung iba sa inyo, halimbawa, may mga bayarin pa, may mga dapat bayaran sa, halimbawa, kahit hindi man siya, card. Kasi card, di ba, utang din yun. Maaring ganun sa iba sa inyo. Maari sa iba, may dumarating, no? May dumarating, pero siguro, utang. You try to make it balance naman yung pera mo. Ate, nagsasucess ba? Nagsasucess? Sabi dito, kailangan mo umpisahang muli no? Ang sinasabi dito, hindi ko pa siya nakikita magsasucess, pero sabi ni card,
kailangan mo mag-umpisang muling mag-ipon or kailangan mo talaga na nabalansihin yung pera mo. Kasi dito nakita natin na medyo hindi siya ganun ka-stable di ba? Kaya dito sinasabi na start a new beginning. Medyo nagkakaroon na pagpapabaya din minsan siguro, no? Kahit na pinipilit mong balansin, pero may konting pagpapabaya or maari din na hindi talaga ganun kalaki yung pumapasok na money sa'yo ngayon this time. And you need to save money. No? O kailangan na talaga mag-start talaga na magbigay ka ng effort when it comes sa pera mo this time. Mas alagaan mo siya ngayon, mas mag-ipon ka ngayon o mag-save ka ngayon. Minsan siguro iba sa inyo nagiging pasaway, ganyan. Lalo na, siyempre, pag may mga nagustuhan ka, di ba? Lalo na pag lagay ng cart, di ba? May mga gusto kang mabilin. Natural yun sa tao no? Pero pag-isipan mo pa rin, ha? Hindi ka naman nawawalan totally. Pero siguro pag gumastos ka, labas talaga. Tingnan natin, any opportunity pa. Okay, opportunity. Okay. Ang nakikita ko dito, may mga tao na sarili lang yung iniisip nila dito. Pwedeng ikaw or someone into your life, pwedeng kasama mo sa trabaho or your friend or kapatid mo, gano'n. Or anak mo kung may anak ka. May tao ako nakikita na sarili lang di iniisip. Kumbaga, nagkakaroon ng mga disagreement, may mga tao na ayaw nila to join you or ayaw mo makipag-join sa kanila, may mga ganong sitwasyon. May tao na umiiwas or yun nga, hindi kanila gusto or pwedeng hindi mo rin sila gusto, diba? O yung, may mga conflict kasi may mga conflict situation pagdating din sa ibang aspeto ng buhay mo, nakikita ko dito na may magkakaroon ng celebration, no? Magkakaroon ng having fun, happiness, enjoyment, or may mga getting together, pwedeng family member, close relationship, family unity, reunion, ganyan. Or may mga surprise parties, event, ganyan. Sa iba ang nakita ko dito ano to? Ano ba to? May coming home. No, pwedeng ikaw ang uwi ng Pilipinas, uwi ka ng probinsya, or someone is papunta sa'yo, galing probinsya, galing ibang bansa. Vice versa. Or may mga magkikita-kita, no? Na mga magkakaibigan, mag-chill-chill, may mga ganun sila, iinom, kakain, may mga ganun. May mga collaboration, kumbaga. May mga happy gathering, pwede rin na may mga pupuntahan kang wedding, o kaya may mga, ano ba to, pregnancy, married, ganyan. May mga ganun situation. Ako, anak, ano ba yan? Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin advice. Ano pong advice nyo kay Pisces? May tao dito na na tumututol. Para may pagtutol situation. Ako nakikita. When it comes sa advice, huwag kang masyadong magmadali sa lahat ng bagay. Mag-trust ka sa intuition mo to make a decisions right. Be patient to make a choices. Enjoy mo din yung buhay mo. Enjoy your life. And then, syempre, kailangan palagi ka daw gagawa o magdesisyon in life na palaging clear or
palaging have a purpose. Kumbaga, yun na palagi mong gagawin. Bakit mo ba gagawin yung bagay na yun? Anong purpose mo? Makakagood ba? Disadvantage and advantage, mga ganun sitwasyon. And then, syempre, you need to be strong. Kumbaga, sinasabi rin dito. Strong, tsaka, syempre, kumbaga, give your love and support sa mga tao rin na nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. Kumbaga, ano to? Give mo siya, give ka rin niya. Give ka rin niya. Yun, nasasabi dito. And then, syempre, iwasan mo daw yung hindi ka mag-focus sa sa mga opportunity na dumarating sa'yo or yung mga idea mo, focus to your dreams, focus to your sa mga opportunity, ganyan, focus sa, huwag ka lang think ng think, pero hindi ka naman nag-action, no? Siyempre, kailangan mo pa rin mag-action dito. And always aware, no? You need always na maging aware. May mga point ng buhay mo na kailangan mong matutunan or you need to learn from the past. Magkaroon ka ng self-evaluation. Always have a plan. Be careful din sa plano. And then, it's a time to place your future sa mga kamay mo. Sinasabi rin dito. May mga kailangan ng transformation this time, kumbaga may mga i-let go ka, may mga dapat i-let go, i-change ng decision. Awakening also, it's time to awake with something. Pwedeng sa relationship, pwedeng sa pera, sa trabaho, kung sa aspeto ng buhay mo na kinakailangan na mag-awake ka, no? Yun ang sinasabi dito. Arigato naman sa guys.